Alam mo ba na ang isa sa pinakamainit, pinaka-emotional at pinakamapait na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula hindi sa isang misteryosong pagpatay, kundi sa tapang ng isang batang babae na naglakas loob magsabi ng katotohanan. Isang boses na yumanig sa buong bansa, nagpasiklab ng mga protesta, dasal, galit at diskusyon. Ito ang kaso na gatid sa unang pagbitay sa Pilipinas matapos ibalik ang death penalty. Ito ang kwento ni Leo Echegaray. Noong dekada 90, mataas ang krimen at mabigat ang takot ng mga Pilipino. Dahil dito, ibinalik ng pamahalaan ang death penalty para sa mga itinuturing na heinous crimes. At sa gitna ng takot, pangamba at sigaw para sa hustisya, sumulpot ang isang kaso mula lamang sa isang simpleng tahanan sa Quezon City. Isang kasong nagbuklod, naghati at nagpagulo sa isip at damdamin ng buong bansa. Ang biktima, si Rodessa, isang 10 taong gulang na babae, maliit pa at inosente, at nakatira sa isang pamilyang salat sa yaman at pag-aaruga. Isang batang nawala ng sapat na proteksyon at iniwan sa piling ng mga taong dapat sana ay nagmamahal at nagtatanggol sa kanya. Ang salarin, si Leo Echegaray, 39 anyos, isang pintor na live-in partner ng ina ng bata. Sa paningin ng mga kapitbahay, isa itong ordinaryong tao, tahimik lamang. Pero ayon sa salaysay ng bata, may madilim ito na sekreto sa loob ng tahanan. Isang sekreto na tuluyang magpapayanig sa Pilipinas. Inakusahan si Echegaray ng paulit-ulit na pag-aabuso at panggagahasa sa batang babae. Sa loob ng maraming taon, inabuso niya ang pagiging minor de edad ng bata at ang kawalan nito ng proteksyon. Ang sugat ay hindi laging nakikita, pero ang pinsalang emosyonal at psikolohikal ay malalim at matagal bago maghilom. Nang tuluyan na magsalita ang bata sa kanyang mga kamag-anak, doon nagsimula ang pag-ikot ng hustisya. Ang investigasyon ay nagsimula ng ibunyag ng bata ang pang-aabuso. Agad na kumilos ang social workers, pulis at mga doktor. Matapang niyang inilahad ang mga taon ng pang-aabuso at eto ang naging pinakamalagang ebidensya. May mga nakitang palatandaan na sumusuporta sa kanyang salaysay ayon sa mga doktor. In-interview ng pulis ang mga kaanak at kapitbahay. Wala mang direktang nakakita, pero marami ang nagpapatunay sa magulong kalagayan ng kanilang tahanan. Matagal ang paglilitis sa hukuman. Sa huli, hinatulang guilty si Leo Echegaray at sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection ayon sa death penalty law. At dito nagsimula ang pinakamalaking banggaan ng opinyon sa buong bansa. Dahil dito, nahati ang mga opinyon sa buong bansa. Umugong ang balita at para bang nahati ang Pilipinas. Merong pro-death penalty at ang sigaw ay hustisya para sa bata. Meron namang anti-death penalty at sigaw ay walang sinuman ang may karapatang pumatay kahit anong krimen ang nagawa. Nagkagulo ang lansangan. Nagharap ang mga placard, rosaryo, sigawan, iyakan at panalangin. Si Echegaray ay hindi na basta akusado lamang. Naging simbolo ito ng mas malalim na tanong. Ano ba ang tunay na hustisya? Pebrero 5, 1999. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ibalik ang death penalty, may ipinatupad na pagbitay. Si Leo Echegaray ang naging unang Pilipinong binitay sa lethal injection. Sa labas ng New Bilibid Prison, libo-libong tao ang nagtipon. May nagdiriwang,
May umiyak, may nagdarasal, at may nagpuprotesta. Isang araw ng tanong, takot, hustisya, galit, paniniwala, at pagdududa. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakasundo ang buong bansa kung iyon ba ang tamang hakbang. Ang kanyang kamatayan ay nagpasimula ng malalim na pagsusuri sa moralidad at integridad ng justice system. At dahil sa sunod-sunod na panawagang ibasura ang death penalty, tuluyan itong sinuspende at inalis sa taong 2006. Ano sa tingin niyo sa kwento ni Leo Echegaray? Tama ba ang pagbitay sa kanya? Hustisya ba ito o pagkakamali ng sistema? Sa panahon ngayon, nalaganap ang krimen, lalo na sa panghahalay sa mga minority edad. Dapat bang ibalik ang death penalty? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at babasahin natin yung lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-like, comment, and subscribe kayo para wala kayong mamiss ng mga videos natin. Hanggang sa muli, ingat!